Praise the Lord. Amen. Nagsisinggit yung boses na. Praise the Lord! Amen. Kasi na po pa malagay tatay kayo. Balo ka po isa yung taga-awis ka. So, oras na po para tayo ay makinig. Na sana po, katulad ng inawit natin, may gagawin ng Diyos. Amen? Amen. So, nabasa po kanina ang ating scripture, Matthew 6:33. Doon sa English yung sa akin natin sinasabi, but seek first. Seek ka first. His kingdom and His righteousness. Amen? Seek ka first. Ngayon po, saan po tayo nakapokus ngayon mga kapatid? Doon po ba sa seek first? O doon sa all those things? Kayo po, tanong niyo po yung sarili, saan kaya ako doon? Believer or non-believer? Kadalasan po, bato-bato sa langit, ha? Kadalasan po, hinahanap natin yung last. Amen? All those things. Aminin po natin, o hindi? Pero mas madalas po yun. Hinahanap natin yung last. All those things shall be added unto you. Hindi po natin inuuna yung seek first. Pero una natin hinahanap yung i-add ng Panginoon. Pero sabi niya sa Matthew, seek first ang kanyang kaharian. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang mga kalooban. Amen? Pero yun nga po, mas inuuna natin hinahanap yung mga those things na i-add ng Panginoon. Hinahanap natin, pero hindi naman po tayo marunong magbigay. Amen? Hinahanap natin those things, pero yung po bang sarili natin, nagbibigay po ba tayo? Yun bang lumalabas tayo na we ask more than we give? Sa ano po, kunwari, naki-birthday ka. Ang hilig mo maki-birthday. Pero pag ikaw nag-birthday, patago. Amen? Parang maraming ganon. Yung gusto niya, nakakarami siya. Pero madamot naman. Nag-sharon ka lang ako doon. Pero nung sikat nag-birthday, patagupay. Amen? Mapanglamang kumbaga. Kasi inuuna natin yung all those things. Lagi yun ang inuuna natin. Kaya lumalabas tayong mapanglamang. Gusto mo nang bibigyan, pero hindi ka naman marunong magbigay. Amen? Gusto mo umani, hindi ka naman nagtatanim. Galala ka nagtadyay sa luhit ng katupa. Amen? Ayun po ang madalas na nangyayari sa atin na lagi yung lasting ang hinahanap natin, pero nakakalimutan na natin yung unang sinabi ng Panginoon na hanapin muna. At kahit hindi mo na hanapin yung susunod, bibigay na po ng Panginoon. Amen? Hanapin mo muna yung kaharian. At yung kasunod niya, hindi mo na kailangan hanapin yun. I-a-add na ng Panginoon sa'yo. Amen? Basta hinanap mo muna yung kaharian ng Panginoon. So, Aling Beshi, wala mo nang seek ka first. Seek first. Amen? So, ang team po natin ngayong March is Committed Heart. Gusto ko pong lagyan ito ng title na Faithful Heart. Faithful Heart. So, paano nga po tayo magkakaroon ng faithful heart o committed heart? Doon sa Matthew 6:33, letter A, yun nga po, seek His kingdom. Amen. Maging faithful po tayo to seek His kingdom. Tulad po natin, hapon lang po tayo, 2 hours lang. Masakit po ba yun?
Yun ang unang-una para makita yung faithful heart mo. Hanapin mo ang kaharian ng Panginoon. Paano po makikita na hinanap mo yung kaharian ng Panginoon? Pero po kayo number 1, involve yourself in the ministry. Amen. Amen. Involve mo po ang sarili mo sa ministry. Sino po ba yung mga laging nawawala o unang nawawala sa church? Napansin niyo po ba? Hindi po ba yung mga kapatiran na walang involvement sa ministry? Na kahit man lang tagasulat ng attendance, ministry po yun. Pero kung wala kang ministry in the church, pwede kang umabsent eh. Kasi wala naman akong gagawin doon. Uupo lang naman ako doon. Makikikain ko. Pero kung iniisip mo na may ministry ka, ako palang tagalista ng attendance. Maaga ako ngayon. Ako palang tagapunas ng upuan. Maaga ako ngayon. Ayun po. Yun po, makikita ang faithfulness ng isang puso natin kung magkukumit po tayo sa mga trabaho na ibibigay ng Panginoon sa atin. Involve yourself in the ministry. Ano po ang isang ministry sa ano? Saan makikita yung faithfulness mo? Unang-una po yung attendance natin. Diba? Kailangan yung attendance mo tuwing may samba. Amen? Kasi, alam mo naman nasa bahay ka, paano ka involved sa ministry? So, kailangan po yung attendance mo. Kailangan may sulat yung attendance mo dun sa record book. Ang sabi dun sa Hebreo 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng nakasanay ng iba. Pero wag naman po, just to fill up the attendance book lang naman ang gagawin natin. Para lang po may pangalan tayo doon. Magsasamba ka, pupunta ka sa church, para lang may attendance ka. Wag naman po. Not only to fill up the attendance record. Not only for copy and marites. Amen? Para pumunta ka lang doon sa church, para makipagkape, makipag-marites, sumagap ng marites. Pero, pwede po nating involve ang sarili natin sa mga activities. Marami pong activities ang church. Para hindi lang naman nagsusulat ka lang ng attendance mo, wala ka namang gawain sa church. Marami pong gawain dito sa church. Kailangan po natin ang isa't isa. Ano pang sabi dun sa Hebreo? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Hindi ka lang pupunta doon na aaten sa pagtitipon, kundi palalakasin natin ang loob ng isa't isa. Amen? Pag nag-sharing po tayo mga problema, pwede po nating palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yun po ang isang ministry, isang activities dito sa church na pwede po nating salihan. At hindi lang po every Sunday naman or every Wednesday tayo magkakaroon ng ministry. Pwede po yan araw-araw, anytime. Kahit nasa labas po tayo, pwede po tayong mag-ministry. Yung magyaya ka dyan sa labas, o magsimba ka bro, sister, may karong Domingo. Natatawag po yun ng ministry, mga kapatid. Huwag po tayong mahiya. Dahil nalalapit na nga po ang araw ng Panginoon. Amen. So, yun po ang una. Seek His kingdom by involving yourself in the ministry, by having your attendance. Amen? Amen. Involve yourself sa mga activities. Hindi lang attendance ang kailangan natin. Yung pakikisali mo sa mga activities dito sa church. Amen? Amen. Then, we have the number 2. Doon sa Matthew 6, letter B, all those things shall be added unto you. O doon na po papasok yung all those things.
Pero ang ring number natin para makita yung faithful ng heart natin, ang faithful heart natin, Loving God Ministry. Amen. Amen. Kung nag-involve ka sa ministry, you have to love that ministry. Isang example po ng pagmamahal sa ministry. Yung unang-una po yung masakit by giving. Ano po? Yun po ang unang-unang masakit sa Loving God Ministry by giving. Pero yun nga po, sabi ko kanina, how do you receive if you do not know how to give? Usapang pera po ito. Ang sabi niya doon sa Malakay, chapter 3, verse 10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Ang sabi pa ng Panginoon, subukin niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hallelujah. Ayun lang po ang way pala para matanggap natin yung mga all those things na hinahanap natin. Pag hinanap mo na yung kaharian ng Panginoon, pag binigay mo yung responsibilidad mo, ang sabi ni Pastora Vic nung nakaraan, pag nag-commit ka, kasama na po doon yung responsibilidad mo, yung obligasyon mo. Amen? Yung obligasyon natin na ibalik yung ikasampung bahagi. Nang sa ganun po maranasan natin yung sinasabi ng Panginoon, na subukan natin para buksan niya yung mga bintana ng langit. Amen. Anyway, hindi lang po sa money matters naman itong ministry natin. We can give our time. Amen? Yung time po natin, ay na nga po kung nag-attendance ka, time yun. Kung pumunta ka sa simbahan, ginawa mo yung ministry mo, nagpunas ka ng upa, it's time giving. Napakahalaga po yung time na binibigay natin sa ating Panginoon. Another one is your talent. Kailangan po natin ng mga talent dito sa church. Yung bubuuin po nating mga music team, kailangan po natin. Sumaamin na makabaon. Edad na, talent na. Kasama na po doon yung talent. Amen? Pag binigay po natin lahat yon, binigay mo yung pera mo, yung time mo, yung talent mo. All those things, i-add po ng Panginoon sa iyo. Amen? Huwag po tayong magtaka kung minsan bakit nagtirang-tirang tibiyag. Ibigay mo muna yung responsibilidad mo sa Panginoon. Ibigay mo yung oras mo. Ibigay mo yung talento mo. Huwag mo itago. Then a part of your treasure. Amen. Dahil hindi naman po bulag ang Panginoon. Alam naman po niya yung mga kailangan natin. Anong sabi niya doon sa Matthew? Na bakit kayo nag-aalala? Alam ko ang mga yan na kailangan niyo yan. Dahil yung mga ibon nga, mga damo nga. Inalagaan ng Panginoon. Tayo pa kaya mga kapatid. If we just doing our responsibility. Kung magiging faithful heart lang po tayo sa ating gawain, sa ating ministry. Hindi lang po sa mga activities na malalaki at doon ka lang uma-attend sa anniversary, mga ganun. Huwag po. Anytime po sa church, kailangan ka po. At hindi lang po kung may magagandang bagay na nangyayari sa'yo, na ginagawa ng Panginoon sa'yo, doon ka lang maging active. Pag magaganda rin nangyayari sa'yo. Pero kung pangit na yung nangyayari sa'yo, lumiliban ka na.
Not because wala kang ministry in the church. Kaya ang dali-dali lang sa'yong umabsent. Kasi walang dahilan. Wala kang gawain sa church. Wala kang part sa church. Kaya kung gusto mong umabsent, sumakit lang yung ulo mo, a-absent ka. Pero sana po sa magandang nangyayari sa buhay natin o hindi magandang nangyayari sa buhay natin, let's be faithful. Amen. Sa ating ministry. Choice po sana natin na kahit masama yung pakiramdam mo, hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo, puro problema, stress sa buhay. Maging choice po natin to continue our ministry, to continue serving the Lord, Amen. to continue pursuing the Lord. Not only the good things, but in the bad things happening to you. Piliin mo manatili sa presensya ng Panginoon. Then God will add everything in your life. Hindi lang sa money matters, in every aspect of your life. Pag ikaw ay naging faithful, naging committed ka sa trabaho mo, sa ministry mo, you must know that your heart is faithful in the Lord. Nothing to worry. Amen. Dahil nakikita ng Panginoon yung puso natin kung faithful ka sa Kanya. So, yun lang po ang may iwan po sa atin. Still make it your choice to continue. Our choice to go serving the Lord, to continue serving the Lord. Seeking Him every time in our life. Amen. Pursuing Him. Yung mga kagustuhan niya, kalooban niya sa ating buhay. Yun lang po ang kailangan ng Panginoon. Then this Matthew 6:33 ay mangyayari sa buhay natin. Pag naging faithful in seeking His kingdom, His righteousness, then all those things shall be added unto you. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang ating music team. Yun po sana ang panalangin natin sa hapong ito, to have a faithful heart, surrender our heart to our Lord. Na sana, Panginoon, ang laging manatili sa ating puso para magawa po natin maging faithful sa Panginoon, sa Kanyang ministry. Hallelujah. Shall we all stand? Hallelujah. This is our prayer, Lord. This is our desire, O God. Hallelujah. Give us a faithful heart, O Lord. This is my Yes, Lord. desire Help us to commit in your ministry, O to God. know you. Yes, Lord. Lord, with all my heart, Lord, worship you. I worship you.
Panginoon, we must seek His kingdom. Why? Because in the kingdom of God, there is righteousness, there is peace. At ang kingdom ng Panginoon ay ang ministry na pinagkatiwala niya po sa atin. And as you seek His kingdom, kinakailangang involve mo ang iyong sarili sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Ang ministry ay hindi lamang para kay pastor, hindi lamang para sa mga leaders, but para sa lahat ng mananampalataya. Sa hapong ito, tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita that we must involve ourselves in the ministry of God. Noong panahon ni Isaiah, ang sabi ng Diyos, "Whom shall I send?" Wala hong tumutugon. But Isaiah said, "Here I am, Lord, send me." Sana maging katulad tayo ni Isaiah na sasabihin natin sa Panginoon, "Lord, here am I. I am willing to involve myself. I am willing to involve myself in the ministry na pinagkatiwala mo sa akin." At habang inaawit po natin ang awit na ito, "Lord, I give you my heart." Gawin nating panalangin ito na ibigay natin ng buong buo ang ating puso sa gawain sa Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your mighty name, O God. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Hallelujah. I live for you, my Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Hallelujah. Lord, have your ways in me. Hallelujah. Panginoon, sa hapong ito, maraming salamat sa iyong masalita na minsan pa kami ay iyong pinalalahanan na hanapin namin ang iyong kaharian. Kami yung pinalalahanan na involve namin ang aming mga sarili sa iyong gawain. Kami yung pinalalahanan, Panginoon, na ibigay namin ang aming oras, ang aming panahon sa iyo. Thank you for your word, O God. Thank you for your servant whom you are used to deliver your message this afternoon. Hayaan mo, Panginoon, give us. Bigyan mo kami ng isang committed heart, Panginoon, upang ang lahat ng ito ay aming magawa, aming magampanan para sa iyong kalwalhatian ng iyong pangalan at para sa ikalalawak ng iyong gawain dito sa ibabaw ng mundo. Salamat ng marami, Panginoon, ng Holy Spirit. Patuloy ka namin inanyayahan. Patuloy kang kumilos sa aming mga puso. Stir our hearts, O God. At patuloy mong ipagkaloob sa amin, Banal na Espiritu, ang isang committed heart sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po. We give you all the glory. We give you all the praises, honor, and thanksgiving. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah.